Ngayon ay minus 5 para alas 12 ng tanghali. Ngayon po andito ako sa aking palaisdaan. Ito po ang nangyari. So sobrang dami ng ulan. Ayan po. Although nagpagawa ako ng daan, yung mga kahoy na yan, daan po yan, mataas na yung pinagawa kong daan papunta ron. Tsaka yun, tinaniman namin ng sitaw. Ayun, lubog na po. Kaya yung aking mga isda dito, ito pong aking palaisdaan na to, bali hanggang dun sa yung PVC na orange na yun, mula ilalim, mahigit 10 feet po ang lalim noon. Ngayon po umapaw na, so may tendency na yung aking mga pinakawalang fingerlings na tilapia pumunta na dun sa aking palayan. Doon, yan yung malapad na yan, nandyan na. Ngayon po may balak ako na bumili ng another mga 30 or 50,000 fingerlings. Pakakawalan ko na rin dito kasi masyado namang maluwag yung 20,000 na fingerlings na pinakawalan ko din kung lilipat sila dyan, masyadong maluwag para sa kanila. So sayang naman po yung panahon at saka yung tubig, kasi po hindi nyo na itatanong, ang tubig dito kahit 4 months hindi po maalis ang tubig din kasi po yung mga katabi kong palaisdaan doon, puno na rin yung kanila. Ayun, yung kanilang mga palaisdaan, ayan, puno na rin yung tubig nila. So wala nang lalabasan yung aking tubig. So yun lang, para bago magpasko makapag-ani at kung papala rin, gusto kong bumili uli ng panibagong fingerlings. Sayang naman po itong tubig tsaka yung panahon. Ito po guys, sa ito po, napakataas nitong pinagawa kong pako na to, malapad. Kaya 3 linya ng sitaw ang tinanim namin. Mabaw pa rin yung tubig. Tapos dito, yung pong na yan, palayan yan, hanggang doon. Yun po, lubog lahat yung palayan ko. Kaya sacrifice ko na lang yung palay ko. Wala tayong magagawa, by nature na po tayong gagawa. Kaya ang gagawin ko, yun nga, kung pagkakaloob ng ating Panginoon na magdadagdag na lang ako ng fingerlings, pakakawalan ko dito. Sayang naman po yung tubig. Bali kulang ng 2 hektarya to, pati yung aking pispan. Ito, yan. Ito, napakalalim nito. Nasa 12 feet na yan ang tubig niyan. Pero itong aking palayan, nasa ano pa lang yan, mahigit 1 meter ang lalim. Kasi po palay yan yung malapad na yan, palayan yan. So ito, tansya ko mga before December hindi pa maalis ang tubig. Kaya magdadagdag na lang ako ng fingerlings. Problema yung pagkain nila. Financially po medyo hirap ako sa financial, pero titignan ko rin kung
hindi ka naman susugal, hindi ka mag-take risk, hindi ka mananalo, di ba? Hindi ka susugal. Yung aking mangga, yung sa tabi ng ano na yan, hanggang doon, mga mangga yan. Baka ito na lang ang mabubuhay, itong apat na to. Tsaka dalawa doon sa, malapit doon sa aking makina. Tinanggal ko na rin yung aking fuel engine dito. Ayun. Kasi malapit na rin matibag itong ano. Ayan o. Natibag na yung isang poste ng aming kubo. Ayan. Nilagyan ko lang ng isang sa gitna. Ang nangyari po kasi yung ulan, siyempre yung sa taas, tsaka banda roon, tsaka dito, yung mga katabi ko dyan, yung kanilang tubig, ulan, siyempre pupunta rito. Expect ko na po yun. Kaya lang, hindi ko expect yung ganito kalalim, ganito karami ang volume na tubig na pupunta sa aking pagkarin. Ito po, pabalik na ako sa aking kubo. Ito, mataas itong ano, itong aking dinadaanan, hindi na lulubog dito. Kaya lang nakakatakot pa rin kasi kapag umagos yung ano, yung umambot yung lupa, kasama ka sa papuntang ibaba. Ayan, yung po yung aking mga mangga. Ayan po yung aking mga mangga. Ayan o, yung isa nasira na, yung isa nabug na. Ayan, nilagay ko na sa medyo mataas na lugar itong aking mga mangga, pero inabot pa rin ng baha. Dapat pala dito ko itinanim, no? Dito sa mismong dinadaanan ko, dito sa taas. Kaya lang, nung tinanim ko, baka hirapan naman ako magdilig. Siyempre, mataas. Ayan, no? Andun din yung aking kubo, yung may puti na yun. Sana makasurvive itong aking mga mangga. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 po yung lubog sa tubig. Ang mahal pa naman ng pagkabili ko ng mga mangga na yan. Kaya lang, by nature, wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng sawayin ang nature. Pero pa naman natirang medyo mataas yan. Yung mga tanim naming talong at saka siling labuyo, siling panigang. Yan po yun. Ito po guys, nakabalik na ako dito sa malapit sa aking kubo. Ayan po. Itong aking isang
drip irrigation na to. Hindi na siguro abutin ng tubig to. Medyo mataas na to eh. Ayan o. Dati-dati yung aking pickup na nadadala ko hanggang doon sa tabing kubo na yun. Ayan po yung pinagawa kong daan. Pinasadya ko yung daan na mataas. Pero umabot pa rin yung yung baha, lubog pa rin yung aking daan. Yun. Itong natitirang medyo mataas na portion na to. Ito na lang ang yung mga talong. Parang namamatay sa sobrang tubig na yung dahon. Mamamatay yan. Mga ganyan Pero yung mga masigla na yan, hindi na mamamatay yan. Ito, okay lang to. Itong mga siling labuyo, although maraming bunga, medyo na rin yung dahon. Ayun kapag ito naglagas na yung yung dahon, sabihin yan mamamatay na yan. Itong mga talong wala pong bunga, tumigil sa pamumunga dala ng sobrang ulan. Kaya ito na lang ang pag-asa namin, yung bagong ibon na to na namumulaklak na rin ito. Itong mga eggplant na to. Ito po, nandito na ako sa aking kubo. Nakaakyat na ako. Panlumo lang tignan yung aking palaisdaan. Totally naging pispan na pati yung aking rice field. Itong aking mga mangga dito, yung mga golden mango, ito nasa taas to. Tsaka meron akong mga kalamansi dito, tsaka mga mangga. Ayan po, tanim din ako ng dwarf coconut. Ayan sila. Kaya lang yung kalabaw ng katabi ng bakod ko dito, kinakain yung dahon ng aking nyug. Susugan niya malapit dito sa bakod. Dito sa aking kubo, okay naman dito. Mataas dito. Ito yung aking makina. Yung makina doon, yung sa pispan. Buti naiyahon namin kaagad. Hindi kasama yung matitibag. Sayang naman. Nagtanim ako ng mga dito kalamansi. Sabi ko tanggalin yung bunga kasi yan may bunga, dapat tanggalin yan. Huwag mo nang hayang magbunga para manyalampak la. Ano yun, manyalampak para magkaroon ng maraming sanga. Kaya dapat huwag mo nang hayaang magbunga yung mga kalamansi. Yan, may mga bunga. Dapat tanggalin yan. Ang ganyan. Huwag kang maghinayang dyan. Kasi kapag namunga naman yan, kapalit yan marami. Kaya dapat tanggalin yung maliliit na bunga. Kumbaga sa tao, ano pa yan, mga baby pa,
Kasi pag yan sa tinanggalan ko ng bunga na yan, dyan magkakaroon ng sanga, maraming sanga. Siyempre magbubunga ng marami. Ayan. Nagtanim din ako ng pinya rito. Ewan ko kung hindi kinalkal ng manok. Medyo sana mabuhay. Nasira to, kinalkal ng manok. Sira. Nasira sa tubig. So pakakainin ko nitong tilapia, alas 4 na. Ayan po, napakain ko na yung aking mga tilapia. So, balik na uli ako sa kubo. Kasi parating na yung ulan. Ayan. Although hindi ko pa sila nakikita. Kasi masyadong malalim po yung tubig dito. Mga 12 feet po ang taas ng tubig dito ng ating pispan. Kaya sila papunta na rito yung mga tilapia. Kasi gumuho ito may bitak na, mas mamahak sa buho, kaya pabalik na ako dyan sa taas. Sakto ko lang napakain yung aking mga tilapia. Umulan na, pala ko sanang hintay gumupa yung ulan, kaso makulimlim sa paligid, baka hindi ka agad titigil to. So yun, napakain ko na. May uuwi na para hindi ako gabihin sa daan. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong panonood, sa inyong walang sawang suporta. Ingat po tayo, pag nabayan na huwag tayo ng may kapal. Parang ganun, iyan po ay kalikasan. Hindi natin pwedeng umiin yan, kabatan. Kailangan tanggapin natin yan. Blessing yan sa mga magsasaka, kaya lang sumobra po yung tubig. Ingat po tayo. Muli, ito po ang inyong lingkod sa Bikyakabot, Armo sa inyo Sitsen ng Pampanga. Ingat po tayo. Jesus bless us. Bye bye. God bless.